Ngayong araw nga mga mare, flooring na nga natin etong kusina natin para mas maganda at nagluto na nga rin tayo dito ng sisig sa kubo. Tinanghali na nga rin tayong pumunta dito kasi bumili pa nga tayo sa lungos ng maluluto nga natin na sisig. Sabi ko nga kay Ran habang nag-aasikaso nga ako dito, siya naman mag-asikaso nga ng pagpaparikit. Kapag nga tulong-tulong, mas marami magagawa at mabilis nga itong magagawa nga mga mare. Masalang naman nga ito't inasikaso na nga rin natin yung mga onion leaves, sibuyas at nga nang gagamitin nga natin sa ating sisig ngayong araw. At eto't napakaganda nga dito mga mare. Talaga namang napakayaman nga natin ngayon sa sili. Tingnan nyo may mga bunga talaga namang hitik na hitik. Dahil meron pa nga tayong natira ditong buhangin kaya naisipan na nga lang din namin i-flooring nga etong kalan nga natin dito. Dahil sa totoo lang mga mare, masarap din kasi talaga ditong matulog kapag nga tanghali at tamang pahinga lang. Libre pa nga tayo dito kuryente kasi nga kapag tanghali dito may mga oras din talagang malakas ang hangin. Eto't saan pa ba tayo kukuha mga mare? Edi sa tanim nga natin na sili. Pinakuluan muna nga natin etong mga mareng karne bago nga natin iprito. Sabi ko nga kay Ran, wag masyadong maanghang nga yung magiging sisig nga namin kasi hindi naman ako mahilig sa masili. Dahil nga itong sili natin na green mga mare talagang maanghang siya. Kung anghang nga niya mga mare, abay parang ang labuyo. Pero sabi nga ni Ran, meron nga daw na sili na hindi nga maanghang. O siya, eto ang si Ran. Tingnan niyo naman nga mga mare, tamang prito nga lang dito at takot na takot nga din sa mantika. Ano ba naman kasi nagtatalsikan talaga, pero sabi nga sa comment section may technique nga daw dyan, dapat ipagulong muna nga daw sa may harina. Kaya naman nung natalsikan na nga itong si Ran, ayan natuto na nga silang mag-imbento nga dito napakahabang sando. Pero aminin nga natin mga mare, isa to sa kinatatakutan nga natin kapag nagluluto nga tayo. Ako nga noon, madalas ako mapagalitan ni mama kasi talagang napapasigaw ako kadaltalsikan ng mantika sa mukha ko, sa braso ko. Pero tunay nga din naman nga mga mareng nakakahanga yung mga hindi takot nga sa mantika. O siya, eto na nga si Kuya Richard, sinisimula na rin ang pagpo-flooring nga dito at tumutulong nga rin si Ran kahit papaano at eto nga si Kuya magtagahalo. Tiyak nga na mas gaganda nga etong kubo natin at mas titibay nga siya mga mare. Buti na nga lang talaga etong si Kuya Richard ay bumalik na nga din siya at meron na nga ulit kaming kuya. Pa rin kasi kapag may kuya ka nga sa loob ng bahay at eto nga't naisipan nga namin magpayong, nakita ko nga lang kasi to sa online. Pero yung iba mga mare ay talagang napapasabing ang arte mo at kung ano-ano pa nga, hindi nga yun mga mare. Nakakatuwa lang din kasi nung napanood ko yun. Yung iba nga mga mare nakakapote pa at botas, yung iba naman daw ay naka-helmet pa nga. Sobrang tindi rin kasi ng talsik niya mga mare, talagang nagpapatalon ako kasi magugulatin ako at eto na nga yung itsura niya mga mare na okay na. Pero alam niyo ba, first time ko nga lang din talaga magluto nga dito mga mare ng sisig. Dalas kasi talaga na bumibili nga lang kami dati. Dati kasi nakakabili kami ng 50 yung isang styrofoam na. Pero syempre nakaka-excite nga din, meron na naman nga tayong panibagong alam nga na lutuin na ulam. Di naman nga halatang mahilig tayo sa sibuyas kasi ang dami talaga namin nilagay nga dito para mas masarap. Pagkatapos kong gisa nga yung sibuyas, bawang at etong sili, inilagay ko na nga rin tong atay. Tapos ayan, minekos-mekos ko nga lang para manuot nga yung lasa ng bawat isa. Pagkatapos ka ng 5 minutong pagkahalo, ayan, inilagay ko na nga rin etong karne at naglagay na nga rin ako dito ng kalamansi at eto naglagay nga sila ng konting asin. Naglagay na nga rin tayo ng paminta pang dagdag pang palasa. Pagkatapos nga nun mga mare, ayan, hinalo-halo ko nga lang siya. Abay, amoy pa lang mga mare ay ulam na. Kaya syempre, ano pa gagawin? Tapos na. Di kakain na tayo mga mare. Pero syempre, bago yun, naglagay muna nga kami ng mga toppings nga dito para nga mas masarap nga siya. Dagdagan kami ng sibuyas, onion leaves at syempre mga mare, etong sili. Para nga kapag kada kain nga natin, abay nanunuot nga ang lasa. Syempre mga mare, hindi rin talaga mawawala ang mayonnaise kasi isa nga yun sa nagpapasarap nga sa sisig. O diba, hindi na nga natin kailangan pumunta pa sa kainan para makakain nga tayo dito ng sisig kasi tingnan nyo na may sisig nga natin ay talagang masarap to. At eto nga si Agatha, sa tagal-tagal niya na nga dito ngayon lang pinagpawisan ng ganito kasi maanghang nga daw. Pero sabi naman nga ni Kuya Mark, sakto nga lang daw yung anghang at eto nga yung dalawa, nagbibiruan pa talaga. Oy, sino ang mga single dyan at maiinggit talaga kayo sa dalawang to mga mare. Tingnan nyo naman no. Wala nga jowa etong si Kuya Mark, abay bagay na bagay nga sila ni Eric. Ayan naman si Eric, hindi nga mapigilang hindi matawa. Kuya Mark naman, kulang na nga lang umiyak sa kakatawa nga mga mare. Nahapunan naman nga mga mare, kinuha na nga rin nila dun yung bato para gawin nga natin ditong apakan. Dahil marami pa rin namang natira at magagamit pa nga natin to dito mga mare kasi ang uling din talaga dito. Kaya sabi ko nga parang hindi maulingan yung flooring nga natin, magubad na nga lang din kami dito ng tsinelas kada nga pupunta tayo. Makapaglagay na nga lang din dito mga mare ng basahan. Ito ang si Ran, pinagpatuloy nga ang paglalagay niya nga dito ng kawain sa mga tanim na natin kasi kapag marami tong bunga talagang matutumba. Kami nga rin natin mga maring iniisip, abay hindi na nga namin alam kung anong araw nga ngayon
namin, akala namin Friday. Nagulat na nga lang kami, Sabado na pala. Asus. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.